Ang bawat payo niya ay isang bato na idinadagdag sa bigat na pasan ko. Patawarin mo ako, Rashid, kung ngayon ko lang ito nakita. At patawarin mo ako sa gagawin ko. Pagod na ako. Gusto ko na lang matulog at hindi na magising. Mahalin mo ang mga anak natin. Huwag mong hayaan na maramdaman nila na kasalanan nila ito. At ikaw, Rashid, mahal ko, huwag mong sisihin ang sarili mo. Masyado kang mabuti. Hindi mo lang nakita ang ahas na nasa tabi mo. Nagmamahal magpakailanman. Cassandra. Pagkatapos basahin ang huling salita, nabitawan ni Rashid ang sulat. Bumagsak ito sa sahig. Ngunit hindi na niya ito pinansin. Nakatulala lang siya sa kawalan, ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ngunit ngayon, ang pagguho ay may kasamang isang nakakabulag na liwanag. Ang liwanag ng katotohanan. Si Isabel. Siya ang halimaw. Siya ang lason. Hindi niya lang pinabayaan si Cassandra. Siya ang unti-unting pumatay dito. Isang alon ng galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya ang bumalot sa kanya. Isang puting init na galit. Napakuyom ang kanyang mga kamao, ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang manuntok ng pader. Gusto niyang hanapin si Isabel at biglang, isang mukha ang pumasok sa kanyang isipan. Ang namumutlang mukha ni Freya. Ang mga mata nitong puno ng takot at hiya. Ang mga salita ni Isabel na bumubulong sa kanya, "These kinds of people, they are desperate." Ang parehong lason. Ang parehong manipulasyon. Ang parehong ahas. At siya, ang tanga, ay nagpatuklaw sa pangalawang pagkakataon. Pinabayaan niyang saktan ni Isabel ang asawa niya. At pinabayaan niyang saktan ni Isabel si Freya. Isang babaeng walang kasalanan. Isang babaeng ang tanging ginawa ay mahalin ang mga anak niya at unti-unting buksan ang kanyang puso. Ang pagsisisi ay sumabog sa loob niya, mas matindi pa kaysa sa galit. Hindi na niya ito kaya. Hindi na niya kayang manatili lang dito. Bigla siyang tumayo, nasagi ang upuan na kanyang kinaupuan at bumagsak ito ng malakas. Hindi niya pinansin. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse sa mesa. Hindi na siya nag-isip. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang kumilos. Kumaripas siya ng takbo palabas ng bahay, hindi pinapansin ang tawag ni Manang Lita. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito palabas ng gate, ang mga gulong ay umikit sa semento. Habang nagmamaneho siya sa madilim na kalsada, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagdadaya ng isang numero. Isang lumanyang kaibigan mula sa kolehiyo na taga Quezon. "Tol, gising ka pa?" sabi niya nang sagutin ang tawag, ang boses ay desperado. "May ipapahanap ako sa'yo." "Isang pamilya." "Santos. Freya Santos. Kailangan ko ang address niya. Kailangan ko siyang mahanap. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang humingi ng tawad. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin kay Cassandra. Kailangan niyang hanapin si Freya. Kahit saang sulok pa ng mundo ito nagpunta. Ang hangin sa probinsya ay sariwa, ngunit para kay Ekang, ang bawat paghinga ay may kasamang bigat. Isang linggo na siya sa kanilang maliit na bahay na gawa sa kahoy, sinusubukang ibalik ang kanyang sarili sa dati. Ngunit paano ka babalik sa dati kung wasak na ang lahat ng pundasyon mo? Tinutulungan niya ang kanyang ina sa pag-aalaga ng kanilang mga pananim sa araw. Ngumingiti siya. Tumatawa siya kapag nagkukwento ang kanyang ama. Ngunit alam ng kanyang mga magulang na ang mga tawa at ngiting iyon ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa gabi, sa kanyang maliit na kwarto, yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod habang binabalikan ang lahat. Ang mukha ni Rashid na puno ng galit. Ang mapanuyang ngiti ni Isabelle. Ang bigat ng kahihiyan. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa kanilang bakuran, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng bukid. Isang tunog na hindi nababagay sa lugar na iyon. Ang ugong ng isang mamahaling makina. Mula sa malayo, sa kanilang daanang lupa, isang pamilyar na itim na islu ang dahan-dahang papalapit. Ang sasakyan ni Rashid. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Ekang. Ang walis na hawak niya ay nabitawan. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng napakabilis, hindi sa kilig, kundi sa takot. Ano ang ginagawa niya dito? Para saktan siyang muli?
Para siguruhing hindi na siya babalik, tumakbo siya papasok ng bahay. Inay! Itay! Pumasok po kayo, bilis. Huminto ang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Lumabas si Rashid. Ang dating maayos at eleganteng Fifi ay ngayon ay gusot ang damit, tila hindi natulog ng ilang araw. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ekang dati, isang desperadong pagsisisi. Humarang ang ama ni Ekang sa pintuan. Anong kailangan mo sa anak ko? Tanong nito, ang boses ay matigas at maprotekta. Hindi sumagot si Rashid sa ama niya. Ang mga mata niya ay nakahanap kay Ekang na nakatayo sa likod ng kanyang ina. Ekang, kailangan nating mag-usap. Please. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ni Ekang, ang boses ay nanginginig. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinakikinggan, pagpupumilit ni Rashid, ang boses ay basag. Nagkamali ako, Ekang. Isang malaking pagkakamali. Lumapit ito, hindi pinapansin ang kanyang ama. Tumigil ito sa harap niya. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging duwag. Hinayaan kong lamunin ako ng sarili kong sakit at sisihin ang isang taong walang kasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Patawarin mo ako dahil pinalayas kita. Ang bawat salita ay tapat. Ang bawat salita ay puno ng sakit. Ngunit si Ekang ay nasaktan na. Hindi na niya kayang maniwala. Bakit ako maniniwala sa'yo? Tanong niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha si Rashid. Isang luma at nakatuping sulat. Inilahad niya ito kay Ekang. Dahil dito, nag-atubili si Ekang, ngunit kinuha niya ang sulat. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ni Cassandra. Binasa niya ang bawat salita. Ang tungkol sa halimaw sa isip nito. Ang tungkol sa lason sa mga salita ni Isabel. Ang tungkol sa isang kaluluwang unti-unting pinatay ng kalungkutan at manipulasyon. Pagkatapos niyang basahin, napatingin siya kay Rashid. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang malalim na awa at pag-unawa. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi isang halimaw. Isa rin itong biktima, na biktima ng sarili nitong kalungkutan at ng isang mapanlinlang na tao. I'm so sorry, Ekang, sabi muli ni Rashid, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. I'm sorry for everything. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Ekang sa kanyang puso ay gumuho. Bago pa man siya makapagsalita, isa pang sasakyan ang humarurot sa daan. Isang makinang na puting sedan. Si Isabel. Ang mukha nito ay puno ng galit at pag-aalala habang bumababa ng kotse. Ang mamahalin nitong sapatos ay lumubog sa putik. Rashid! What are you doing here? Sigaw nito. Sinusundan kita mula pa kaninang umaga. Are you crazy? Halika na, umuwi na tayo. Tumingin si Rashid kay Isabelle, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ekang ang purong galit sa mga mata nito. Isang malamig at nakamamatay na galit. Umuwi. This is not your home, Isabel. At wala kang karapatang sabihin sa akin kung ano ang gagawin ko. What are you talking about? Pinuntahan mo pa talaga ang babaeng to. After what she did. Isang hamak na katulong na manloloko. Tumigil ka na, Isabelle, sabi ni Rashid, ang boses ay mababa ngunit puno ng panganib. Alam ko na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Isabelle. Anong alam mo? Binasa ko ang sulat ni Cassandra. Sa mga salitang iyon, ang buong mundo ni Isabelle ay gumuho. Nawala ang lahat ng pagkukunwari. Nawala ang maskara. Ang natira ay ang isang mukha na puno ng pagkasuklam at inggit. So what? Sigaw nito, ang boses ay matinis at puno ng lason. Kasalanan niya iyon. Mahina siya. She didn't deserve you. She didn't deserve any of it. At ikaw ang karapat-dapat? Ganoon ba, Isabel? Tanong ni Rashid. Sigaw ni Isabelle, ang mga luha ng galit ay dumadaloy na sa kanyang perpektong make-up. Ako dapat ang nasa pwesto niya. Ako dapat ang minahal mo, Rashid. Hindi siya. At lalong hindi ang babaeng iyan. Itinuro niya si Ekang, ang daliri ay nanginginig sa galit. Ano nang mayroon siya na wala ako? Isa lang siyang probinsyana. Isang basahan. Lumapit si Isabelle, akmang susugurin si Ekang,
Ngunit mabilis na humarang si Rashid. Itinayo niya ang sarili sa pagitan nilang dalawa, isang pader na bakal na nagpoprotekta kay Ekang. Get out, sabi ni Rashid, ang boses ay walang bakas ng anumang emosyon. Get out of our lives. At kung susubukan mo pang lumapit sa amin, o sa mga anak ko, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang sikat ng araw. I swear. Ang banta ay malinaw. Ang kapangyarihan sa boses ni Rashid ay sapat na para takutin ang kahit sino. Tumingin si Isabel mula kay Rashid papunta kay Ekang, na ngayon ay ligtas sa likod nito. Isang huling titig na puno ng pagkasuklam at kabiguan. Tumalikod ito, pumasok sa kanyang kotse, at pinaharurot ito paalis, nag-iwan ng alikabok at ng bigat ng kanyang kasamaan. Nang mawala na ang sasakyan, ang natira na lang ay ang katahimikan. Humarap si Rashid kay Ekang. Ang galit sa kanyang mga mata ay nawala na, napalitan ng isang malalim na kalungkutan at pagsusumamo. Sa pagitan nila, wala ng mga kasinungalingan. Wala ng mga multo. Tanging dalawang wasak na tao na naghahanap ng daan pabalik. Inilahad ni Rashid ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos. Isang imbitasyon. Halika na, Ekang, sabi niya, ang boses ay halos isang bulong. Umuwi na tayo. 6 na buwan ang lumipas. Ang malaking mansyon ng mga Alarcon ay hindi na malamig at malungkot. Ang katahimikan ay napalitan na ng mga halakhak, hindi lang ng mga bata, kundi pati na rin ng mga matatanda. Sa hapagkainan, isang umaga, abala si Rashid sa paglalagay ng sinangag sa plato ni Migs. Si Leo naman ay masayang nagkukwento kay Ekang tungkol sa kanyang school project. Ekang, tingnan mo, si Sir Rashid, ang galing na magluto ng sinangag, tukso ni Manang Lita mula sa kusina. Mumiti si Rashid, isang ngiti na madalas na ngayong makita sa kanyang mga labi. Siyempre naman. Tinuruan ako ng pinakamagaling na cook, sabi niya, sabay kindat kay Ekang. Napangiti si Ekang. Ang salitang giserbi ay matagal nang nawala. Ngayon, Rashid na lang. Hindi na rin siya ang tiyaya Ekang. Sa mga bata, siya ay tita Ekang. At sa puso ni Rashid, siya ay si Freya. Ang kanyang Freya. Ang pagbabalik niya sa mansyon ay hindi naging madali. May mga araw na naroon pa rin ang mga multo ng nakaraan. May mga gabing binabangungot pa rin si Rashid. May mga sandaling nararamdaman pa rin ni Ekang na hindi siya karapat-dapat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nila hinaharap ang lahat ng mag-isa. Magkasama na sila. Sila ang naging lakas ng isa't isa. Isang Sabado ng umaga, isinama siya ni Rashid sa isang lugar. Isang sementeryo na may magagandang tanawin. Huminto sila sa harap ng isang puntod na gawa sa puting marmol. Cassandra Alarcon. Beloved wife and mother. Ito ang unang pagkakataon na dinala siya ni Rashid dito. Hinawakan ni Rashid ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at puno ng katiyakan. Gusto kong makilala mo siya ng maayos, sabi ni Rashid, ang boses ay kalmado. Hindi bilang isang perpektong multo. Kundi bilang si Cass. Ang asawa ko. Ang ina ng mga anak ko. Ang babaeng minahal ko. Lumuhod si Rashid at inilapag ang isang palumpo ng puting rosas sa puntod. Salamat Cass, bulong niya. Salamat sa pagmamahal mo. At patawad. Patawarin mo ako kung hindi kita naipagtanggol. Patawarin mo ako kung hindi ko nakita ang sakit mo. Ngayon, malaya ka na. At ako rin. Tumayo siya at tumingin kay Ekang. Walang pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang naroon ay kapayapaan. Si Ekang naman ay lumapit at naglagay ng isang puting bulaklak sa tabi ng mga rosas. Salamat po, bulong niya. Hindi niya alam kung para saan ang pasasalamat na iyon. Marahil ay pasasalamat sa pagiging parte ng buhay ni Rashid, na nagdala sa kanila sa isa't isa. Isang araw, ipinakilala siya ni Rashid sa board of directors ng kanyang kumpanya. Hindi bilang kasambahay. Hindi bilang yaya. Ladies and gentlemen, sabi ni Rashid sa harap ng mga seryosong mukha ng mga negosyante. I'd like you to meet Freya Santos. Key partner. Ang salitang key partner ay umalinggaw sa buong silid. At sa puso ni Ekang. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya ang Ekang na laging nakayuko at takot. Isa na siyang Freya, isang babaeng may halaga, isang babaeng minamahal. Ang hapon na iyon ay ginugol nilang apat sa hardin.
Ang dating napabayaang hardin ay ngayon ay isang paraiso ng mga kulay. Puno ito ng mga bulaklak na itinanim nilang lahat. Ang kinakalawang na swing set ay napinturahan na at masayang ginagamit ni Leo at Migs. Sa isang sulok ng hardin, may isang bakanting espasyo. Doon, magkakasama nilang itinanim ang isang maliit na puno ng mangga. Habang nagtatabo ng lupa si Rashid, hinawakan ni Migs ang kamay ni Ekang. Tita Ekang, when the tree grows big, can we build a tree house like the one Daddy used to have? Ngumiti si Ekang. Naman, anak. Si Leo naman ay lumapit kay Rashid. Dad, can you teach me how to build it? Of course, son, sagot ni Rashid, ginugulo ang buhok ng kanyang panganay. Nang matapos sila, tumayo silang apat at pinagmasdan ang maliit na puno. Isang simbolo ng kanilang bagong simula. Isang ugat na itatanim sa lupa, nalalago at magiging matatag sa paglipas ng panahon. Hinawakan ni Rashid ang kamay ni Ekang. Pinagsiklop niya ang kanilang mga daliri. Tumingin sila sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Ang pagmamahal na nabuo mula sa mga durog na piraso ay mas matibay, mas totoo. Minsan, kailangan munang mabasag ang isang puso para matutunan kung paano magmahal ng mas buo. At sa mga durog na piraso ng kanilang kahapon, itinayo nila ang kanilang bagong simula. Sa hardin na iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, ang apat na kaluluwa ay sa wakas ay nakahanap ng kanilang tahanan. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng paghilom ng mga puso ni Freya at Rashid. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat minutong inilaan ninyo upang pakinggan ang bawat kabanata. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Hindi naging madali ang isulat ang kanilang mga sakit, ang kanilang mga takot, at ang kanilang mga pagkakamali, ngunit sa bawat salitang aking tinipa, dala ko ang pag-asa na maiparating sa inyo ang isang mahalagang mensahe. Ang kwento ni Freya at Rashid ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi isang perpektong fairy tale. Ito ay isang desisyon. Isang desisyon na bumangon mula sa pagkakalugmok, na magpatawad sa kabila ng sakit, at na maniwala sa pangalawang pagkakataon. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa ating mga kahinaan, at pag-aaral na yakapin ang mga bitak at peklat ng ating nakaraan upang magmahal ng mas buo at mas totoo. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang aral na pinakapumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakanagpaiyak, nagpangiti, o nagpakilig sa inyo? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Bawat komento ninyo ay isang inspirasyon para sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa ating mga puso. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong tagapagsalaysay, na laging naniniwala sa paghilom, pag-asa, at sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig. Mag-iingat po kayong lahat. 2 salita lamang ang nakasulat sa maliit na papel, ngunit sapat na iyon para gumuho ang mundo ni Freya. Patawad, Ekang. Ang sulat kamay ni Marco, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng lahat, ang lalaking pinangakuan niya ng kanyang mga pangarap. Nanginginig ang mga kamay ni Freya habang hawak ang papel. Sa ilalim ng 2 salitang iyon, may isa pang pangungusap. Hindi na kita mahal. Ganoon lang kadali. Ganoon lang kabilis. 3 taon ng kanilang pagsasama, tinapos sa isang piraso ng papel na iniwan sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. Napaupo siya sa sahig, ang likod ay sumandal sa pader na yari sa manipis na plywood. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang ingay ng electric fan na umuugong sa kwarto ay tila isang malayong tunog na lamang. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, sinundan pa ng isa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang paghikbi. Paano? Bakit? Kagabi lang, magkasama pa sila. Nagplaplano pa sila para sa hinaharap. Sinabi pa ni Marco na mahal siya nito. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, napansin niya ang isang makapal na brown envelope sa ilalim ng liham. Dahan-dahan niya itong dinampot. Galing sa isang lending company. Ang pangalan niya, Freya Santos, ang nakasulat bilang borrower. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga dokumento, mga kontrata, at isang numero na nagpatigil sa kanyang paghinga. 200,000 piso. Hindi. Hindi maaari ito.
Hindi siya kailanman umutang ng ganito kalaking halaga. Binasa niya ang mga detalye. Naroon ang pirma niya, ngunit alam niyang peke iyon. Naroon ang kopya ng kanyang mga Z na kinuha ni Marco noon para daw sa business permit na inaasikaso nito. Doon na gumuho ang lahat. Hindi lang pala puso niya ang dinurog ni Marco. Dinurog din nito ang kanyang kinabukasan. Ang lahat ng kakarampot na ipon niya mula sa pagiging service crew ay nawala na dahil sa pagtulong niya sa negosyo nito. At ngayon, mayroon siyang utang na hindi niya alam kung paano babayaran. Hayop ka, Marco, hayop ka, hagulgol niya sa gitna ng maliit at masikip na kwarto. Ang sakit ng pagtataksil ay napalitan ng isang malamig na takot. Paano na siya? Saan siya pupulutin? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, biglang tumunog ang kanyang mumurahing cellphone. Nanginginig pa ang kamay niyang sinagot ito, hindi na tiningnan kung sino ang tumatawag. Hello? Is this Edith Freya Santos? Tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Formal at malinaw. Oo po, ako nga po, sagot niya, pilit na pinipigilan ang paghikbi. This is from Starlink Manpower Agency. We received your application last month. May available na po kaming posisyon na baka interesado kayo. Isang household manager sa isang private residence sa Alabang. Napatigil si Freya. Alabang. Ang lugar ng mga mayayaman. Ano po ang trabaho? Tanong niya, ang boses ay halos pabulong. Household manager. Taga-asikaso ng bahay at ng 2 anak ng amo. Stay-in po ito. Mataas ang sahod, 30,000 a month, all in. Kailangan na daw po nila. Pwede ka bang magsimula bukas na bukas din? 30,000. Para kay Freya, ang halagang iyon ay parang isang himala. Isang malaking himala sa gitna ng kanyang impyerno. Iyon ang sagot sa kanyang mga dasal. Ang tanging paraan para makatakas sa bangungot na iniwan ni Marco. Opo. Opo, ma'am. Pwede po ako, sagot niya na walang pag-aalinlangan. Ang desperasyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Matapos ibigay ng babae ang address at mga huling bilin, ibinaba na ni Freya ang tawag. Tumingin siya sa paligid ng kanyang kwarto. Ang mga pader na nagtago ng kanyang mga pangarap at ngayon ay saksi sa kanyang pagkadurog. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang kanyang luma at gutay-gutay na bag at sinimulang iligpit ang ilang damit niya. Bawat damit na kanyang tinitiklop ay may kasamang pagpatak ng luha. Luha ng sakit, ng galit at ngayon ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Kinabukasan, dala ang kanyang maliit na bag at ang bigat ng kanyang kahapon, sumakay si Freya ng bus papuntang Alabang. Mula sa bintana, pinanood niya ang pagbabago ng tanawin. Ang magugulong kalye ng Maynila ay dahan-dahang napalitan ng malalapad na kalsada at matataas na pader ng mga eksklusibong subdibisyon. Nang bumaba siya sa tapat ng gate na itinuro sa kanya, napatingala siya. Ang pader ay napakataas, at ang itim na bakal na gate ay tila tarangkahan ng isang palasyo. Pinindot niya ang intercom, nanginginig ang daliri. Yes, isang boses ng security guard ang sumagot. Ako po si Freya Santos. Bagong household manager, sabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dambuhalang gate ay dahan-dahang bumukas. Bawat pag-usad nito ay kabog sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa isang mahabang driveway na napapaligiran ng isang hardin na perpekto ang pagkakaayos. Sa dulo nito, nakatayo ang isang bahay na mas malaki pa sa simbahan sa kanilang probinsya. Moderno, gawa sa salamin at konkreto. Maganda, ngunit tila malamig at walang buhay. Huminto siya sa harap ng malaking pintuan na gawa sa kahoy. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Ang pinto ay bumukas. Isang matangkad na lalaki ang bumungad sa kanya. Nakasuot ito ng itim na polo shirt at slacks. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng otoridad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang mga mata ay matalim, tila sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Ngunit hindi ang itsura nito ang nagpatigil sa mundo ni Freya. Ito ay ang kanyang mukha. Pamilyar ang mga matang iyon. Pamilyar ang hugis ng kanyang panga. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang batang lalaki sa kanilang eskwelahan sa probinsya. Isang batang lalaki na laging nangunguna sa klase, mayaman, at laging nanunukso sa kanya dahil sa kanyang mga luma at sira-sirang sapatos.
Ang batang lalaki na nagbansag sa kanya ng ki-e-kang-i dahil iyon daw ang tunog ng kanyang tiyan kapag nagugutom. Rashid Alarcon. Nakatayo siya ngayon sa harap nito, isang ganap na lalaki na. Ngunit ang mga mata nito, habang nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa, ay walang bahid ng anumang pagkakakilala. Ang naroon lamang ay isang malamig na pagtatasa, isang tingin na puno ng pagusga na tila sinasabing hindi siya kabilang sa lugar na iyon. Ang kanyang mga lumang sapatos at mumurahing damit ay tila sumisigaw ng kanyang kahirapan. At sa sandaling iyon, alam ni Freya na ang pagtaka sa isang impyerno ay maaaring pagpasok lamang pala sa panibagong uri nito. Alarcon, the board is waiting for your decision on the Singapore expansion. Hawak ni Rashid ang kanyang cellphone sa isang kamay habang ang isa naman ay pilit na isinasara ang buttons ng kanyang puting long-sleeved shirt. Narinig niya ang boses ng kanyang sekretarya, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Just tell them need another day, Carol. I'm running late, sagot niya, ang boses ay iritado. Daddy. Daddy, where's the blue car? Isang maliit na boses ang umalinggaw mula sa pasilyo. Si Migs. Ang kanyang 5 taong gulang na bunso. Napapikit si Rashid at napahilot sa kanyang sentido. Isa na namang umaga. Isa na namang umaga ng kaguluhan. It's in your toy box, Migs. I told you to put it back last night, sigaw niya pabalik, ang pasensya ay unti-unti nang naubos. Sir, they said it's urgent. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok si Migs, nakapantulog pa at may tuyong luha sa kanyang mga pisngi. But it's not there, Daddy. Leo hid it again. I have to go, Carol, sabi ni Rashid. Pinutol na ang tawag bago pa man makasagot ang kanyang sekretarya. Hinarap niya ang anak, ang kanyang noo ay nakakunot na. Migs, I'm late for work. We'll look for it later. But I want it now, pagmamaktol ng bata, ang mga paa ay tumatadyak na sa sahig. Ganito ang buhay ni Rashid sa loob ng 1 taon. 1 taon mula nang mawala si Cassandra. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang sirkulo ng mga meeting sa company, mga papeles na kailangang pirmahan, at pag-uwi sa isang bahay na puno ng sigaw at kaguluhan ng 2 batang lalaki na hindi niya alam kung paano palakihin ng mag-isa. Ang ihsi ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa ay hindi magawang patigilin sa pag-iyak ang sarili niyang anak. Nakakahiya. Sa loob ng 1 taon, pang-4 na yaya na ang umalis. Walang tumatagal. Lahat sila ay sumusuko sa alitan ng magkapatid o sa bigat ng kalungkutan na bumabalot sa buong kabahayan. Kaya nang tumawag ang agency kahapon na mayroon silang bagong aplikante, isang probinsyana na desperado raw sa trabaho, pumayag na lang siya nang hindi na nagtatanong. Kailangan niya ng kahit sino. Kahit sino na lang na pwedeng magbantay sa mga anak niya para makapag-focus siya sa trabaho. Rashid, andyan na yata yung bago mong kasambahay. Ang boses ng kanyang ina, si Senora Elena, ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Lumabas siya ng kwarto, akay-akay si Migs na humihikbi pa rin. Pagdating niya sa may pinto, nakita niya ang isang babae na nakatayo roon. Payat, nakayuko at halatang ilang sa laki ng bahay. Suot nito ay isang kupas na t-shirt at maong, at hawak ang isang luma at maliit na bag. Mukha itong mas bata kaysa sa inaasahan niya. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Isa na namang susuko sa loob ng 1 linggo. Ikaw si Freya Santos, tanong niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Nakita niya itong bahagyang nagulat nang magsalita siya, ngunit mabilis din itong tumango. Oo po, sir. Hindi niya ito nakilala. Marahil ay dahil matagal na panahon na ang nakalipas, o marahil ay dahil ang babaeng nasa harap niya ay malayong-malayo na sa hitsura ng batang babae na naalala niya. Ang tanging nakikita niya ngayon ay isang estranghero na kailangan niyang bigyan ng mga patakaran. Pumasok ka, sabi niya, binuksan ng mas malaki ang pinto. Ito ang mga patakaran sa bahay na ito. Number 1, gawin mo lang ang trabaho mo. Magluto, maglinis at alagaan ang mga bata. Huwag mong pakialaman ang personal kong buhay o ang mga gamit na hindi sayo. Nilibot niya ang tingin sa sala, kung saan nakakalat ang mga laruan ni Leo at Migs. Number 2, gusto ko laging malinis ang bahay. Ayoko ng gulo. Humarap siyang muli sa babae, ang mga mata ay matalim. At number 3, ang pinaka-importante sa lahat, ang mga anak ko ang prioridad mo.
Hindi sila pwedeng masaktan o mawala sa paningin mo. Maliwanag? Opo, sir. Maliwanag po, sagot ni Freya, ang boses ay mahina. Good. Ang kwarto mo ay nasa dulo ng pasilyo sa baba. Ipakikita sa'yo ni Manang Lita. Mag-umpisa ka na ngayon. Ihanda mo ang almusal. Tinalikuran na niya ito at naglakad papunta sa hagdanan. Sa isang sulok ng kanyang isip, may isang bagay na pamilyar sa mga mata ng babae, isang bakas ng kalungkutan na parang nakita na niya dati. Ngunit iwinaksi niya iyon. Wala siyang panahon para sa mga sentimiento. Habang paakyat siya, tiningnan niya ang isang malaking litrato na nakasabit sa pader. Siya, si Cassandra, at si Leo noong sanggol pa lamang ito. Masasaya sila noon. Perpekto ang lahat. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Cassandra, isang ngiti na kaya niyang titigan buong araw. Ngayon, ang ngiting iyon ay isa na lamang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Isang matinding pakiramdam ng pagkakasala ang bumalot sa kanya, gaya ng laging nangyayari tuwing tinitingnan niya ang litratong iyon. Kasalanan ko. Kung sana nalaman ko lang kaagad. I hate you. I hate you, kuya. Ang sigaw ni Migs ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Mabilis siyang bumaba at nakita ang eksena sa sala. Si Migs, umiiyak at nagwawala, habang si Leo, ang kanyang 8 taong gulang na panganay, ay nakatayo sa isang sulok, mahigpit na hawak ang isang laruang asul na kotse. Leo, give him the car, utos ni Rashid, ang boses ay tumaas na. He'll just break it, Dad. He breaks everything, sagot ni Leo, ang boses ay matigas din. I said give it to him. Sa gitna ng sigawan, nagsimulang maghagis ng ibang laruan si Migs. Mga building blocks, mga action figures, lahat ay lumilipad sa air. Napatayo lang si Rashid, hindi alam ang gagawin. Pagod na siya. Gusto na lang niyang umalis, magtago sa opisina kung saan kontrolado niya ang lahat. At sa gitna ng kaguluhang iyon, isang presensya ang dahan-dahang lumapit. Ang bagong kasambahay, si Freya. Hindi ito nagsalita. Hindi ito sumigaw. Lumuhod lang ito sa sahig at isa-isang pinulot ang mga laruang inihagis ni Migs. Inayos niya ang mga ito, inilagay sa tamang lalagyan na parabang iyon ang pinakaimportanteng gawain sa buong mundo. Ang pag-iyak ni Migs ay unti-unting humina at napalitan ng pagtataka. Tumigil siya sa pagwawala at pinanood ang ginagawa ni Freya. Maging si Leo ay natigilan din, ang tingin ay nakatuon sa babaeng mahinahon na nag-aayos ng kanilang mga kalat. Nakatayo lang doon si Rashid, seryoso ang mukha, pero sa loob-loob niya ay nagulat siya. Sa katahimikan at simpleng kilos ni Freya, nagawa nitong patigilin ang isang bagyo na hindi niya kayang kontrolin. May kakaiba sa babaeng ito. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang maliit at hindi pamilyar na pakiramdam ang umusbong sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano iyon, pero hindi iyon galit o pagod. Lumipas ang 2 linggo. Dahan-dahang nakabisado ni Freya, o tiyaya ekang ina ngayon para sa mga bata, ang takbo ng buhay sa mansyon ng mga Alarcon. Ang bawat araw ay isang hamon. Ang bahay ay malaki at laging may kailangang linisin. Si Sir Rashid ay laging seryoso, bihirang ngumiti, at ang mga utos ay laging parang nanggagaling sa isang general. Ngunit sa kabila ng lahat, unti-unti niyang natutunan ang daan papunta sa puso ng 2 batang lalaki. Si Migs, ang bunso, ang unang bumigay. Isang hapon, habang nag-aayos si Ekang ng mga halaman sa hardin, lumapit ito at inabutan siya ng isang gusot na drawing ng isang stick figure na may mahabang buhok. That's you, Yaya, sabi nito. Iyon ang unang pagkakataon nang inisan siya ng bata. Mula noon, si Migs na ang kanyang naging kibuntot, laging nakasunod kung saan man siya magpunta. Si Leo naman, ang panganay ay mas mahirap abutin. Lagi itong tahimik, laging maihawak na libro, at tila may pasa na problema na hindi nababagay sa isang 8 taong gulang na bata. Ngunit napansin ni Ekang na kapag nagkukwento siya kay Migs tungkol sa buhay sa probinsya, sa mga ilog na nilalanguyan nila at sa mga puno na inaakyat nila, palihim na nakikinig si Leo, ang mga mata ay nagpapakita ng isang kislap ng interes. Isang araw, habang naglilinis si Ekang sa likod bahay, natuklasan niya ang isang maliit at napabayaang hardin. Ang mga halaman ay tuyot, ang mga damo ay matataas,
at may isang luma at kinakalawang na swing set sa gitna. Tila isang lugar na matagal nang kinalimutan. Sa halip na iwasan, nagsimula siyang linisin ito araw-araw, binubunot ang mga damo, dinidiligan ang mga nanunuyong halaman. Naging paraan niya iyon para makahanap ng kapayapaan sa loob ng malaki, ngunit malungkot na bahay. Yaya, can we go to the park? Tanong ni Migs isang hapon, hinihila ang laylayan ng kanyang duster. Pumayag si Ekang. Kailangan din ng mga bata na makalanghap ng sariwang hangin. Nagpaalam sila kay Manang Lita at naglakad papunta sa kalapit na parke sa loob ng subdibisyon. Napakaganda ng parke. Malawak ang damuhan at maraming mga bata ang naglalaro. Si Migs ay agad na tumakbo papunta sa slide, tumatawa ng malakas. Si Leo naman, gaya ng dati, ay naupo sa isang bench sa ilalim ng puno, binubuklat ang kanyang libro. Umupo si Ekang sa isang bench kung saan tanaw niya ang dalawa. Pinanood niya si Migs na masayang naglalaro. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging bumabalik kay Leo. Ang lungkot sa mga mata ng bata ay tila salamin ng sarili niyang nararamdaman. Maya-maya, isang bola ang gumulong papunta sa paanan ni Migs. Yaya, the ball, sigaw nito. Tumingin si Ekang sa direksyon ni Leo. Nakaupo pa rin ito sa bench, abala sa pagbabasa. Ligtas naman siya doon. Mabilis na tumayo si Ekang. Okay, Migs, I'll get it. Ilang hakbang lang ang layo ng bola. Pinulot niya ito at inihagis pabalik kay Migs. Tumagal lang siguro ng 10 segundo. Ngunit nang bumalik ang tingin niya sa bench kung saan nakaupo si Leo, wala na ito. Blanko ang bench. Leo, tawag niya, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Nilibot niya ang tingin sa paligid. Baka naglakad-lakad lang. Leo! Walang sumasagot. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Tinakbo niya si Migs. Migs, nakita mo ba si Kuya Leo mo? Umiling ang bata, ang mukha ay nagpapakita na ng pag-aalala. Don't know, Yaya. Sinimulan ni Ekang na ikutin ang parke. Bawat sulok, bawat puno, bawat palaruan. Leo! Leo, nasaan ka? Ang kanyang boses ay desperado na. Ang mga ibang magulang sa parke ay nagsimula ng tumingin sa kanya. Ang init ng hapon ay tila napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang utos ni Sir Rashid ay umalinggaw sa kanyang isip, ang mga anak ko ang prioridad mo. Hindi sila pwedeng masaktan o mawala sa paningin mo. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Nilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Sir Rashid. Sinagot nito sa pangalawang ring. What? Anito, ang boses ay abala at iritado. Sir D. Nabasag ang boses ni Ekang. Sir, si Leo Poti. What about Leo? Naramdaman niya ang biglang pagbabago sa tono nito. Nawala ang pagkainis, napalitan ng bigla ang tensyon. Nawawala po siya, sir. Nandito po kami sa parke. Hindi ko po siya makita. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses na puno ng hindi maipaliwanag na galit at takot ang sumagot. Don't move. I'm coming. At ibinaba nito ang tawag. Nayakap ni Ekang si Migs na nagsisimula ng umiyak. Ang kanyang mga mata ay patuloy na lumilibot sa paligid, umaasa, nagdarasal na bigla na lang lilitaw si Leo mula sa kung saan. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang oras ng pagpapahirap. Ito na ang katapusan niya. Sisirain siya ni Sir Rashid. Itatapon palabas ng bahay. Babalik siya sa wala. Mas masahol pa sa wala. Ilang minuto pa, isang itim na isgu ang humarurot at biglang huminto sa gilid ng parke. Bumukas ang pinto at lumabas si Rashid. Ang kanyang mukha, na laging seryoso, ay ngayon ay nababalutan ng purong sindak. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nilakdangan niya ang distansya sa pagitan nila. Hindi niya pinansin si Migs na umiiyak. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang dalawang balikat ni Ekang, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa laman nito. Nasaan ang anak ko? Sigaw niya, ang boses ay dumadagundong sa buong parke. Ang laway ay tumalsik mula sa kanyang bibig at tumama sa mukha ni Ekang.
Napatitig lang si Ekang sa kanya, hindi makapagsalita, paralisado sa takot. Isa lang ang trabaho mo, sigaw muli ni Rashid, ang mukha ay 1 pulgada na lang ang layo sa kanya. Isa lang ang ipinagbilin ko sa'yo, hindi mo pa magawa ng maayos. Ang bawat salita ay parang isang matulis na punyal na tumusok sa puso ni Ekang, na nagbukas muli sa sugat na iniwan ni Marco. Ang pakiramdam ng pagiging walang silbi. Ang pakiramdam ng pagiging isang kabiguan. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot sa galit ni Rashid, kundi dahil sa bigat ng katotohanan sa mga salita nito. Kasalanan niya ito. Nabigo siya. Ang galit na kumukulo sa dugo ni Rashid ay pinalitan ng yelo nang makita niya ang takot sa mga mata ni Freya. Ngunit wala siyang panahon para doon. Ang tanging mahalaga ay si Leo. Binitawan niya ang babae at hinarap ang security guard ng parke na lumalapit sa kanila. Sir, may treehouse po sa bandang dulo ng parke. Minsan po may mga batang nagtatago doon, sabi ng guard, itinuturo ang isang bahagi na medyo natatakpan ng malalaking puno. Hindi na nagsalita si Rashid. Tumakbo siya. Bawat hakbang ay isang suntok ng takot sa kanyang dibdib. Ang alaala ng pagkawala ni Cassandra ay biglang bumalik, ang pakiramdam ng pagiging huli na, ang pakiramdam ng biglaang paglalaho ng isang taong mahal mo. Hindi. Hindi pwedeng maulit iyon. Nakita niya ang maliit na bahay-bahayan na gawa sa kahoy, nakapatong sa isang malaking puno ng akasya. Mabilis niyang inakyat ang hagdanan nito. At doon, sa isang sulok, nakaupo si Leo. Yakap-yakap nito ang kanyang mga tuhod, ang mukha ay nakatago. Leo, tawag ni Rashid, ang boses ay basag sa biglang paggaan ng pakiramdam. Nag-angat ng tingin ang bata. Walang luha sa mga mata nito, ngunit may isang uri ng kalungkutan na mas malalim pa kaysa sa mga luha. I just wanted to be alone, sabi nito sa mahinang boses. Bumaba ang isang malaking alon ng ginhawa sa buong katawan ni Rashid. Buhay ang anak niya. Ligtas siya. Niyakap niya ng mahigpit si Leo, napapikit habang dinadama ang init ng katawan ng kanyang anak. Don't you ever do that again. You scared me. Nang bumalik sila sa kinatatayuan ni Freya, ang galit ni Rashid ay wala na. Ang natira ay ang malamig na katotohanan ng kanyang mga ginawa. Nakita niya si Freya na nakatayo pa rin sa parehong pwesto, yakap si Migs na ngayon ay tahimik na. Ang mukha ni Freya ay basang-basa sa luha, ngunit hindi na ito humihikbi. Nakayuko ito, ang mga balikat ay nanginginig pa rin. Ang mga salitang binitiwan niya kanina ay bumalik sa kanya, parang mga bubog na sumusugat sa sarili niyang dibdib. Isa lang ang trabaho mo. Hindi mo pa magawa ng maayos. Hinusgahan niya ito. Sinigawan. Sa harap ng maraming tao. Biglang parang may bumara sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang pamumula sa balikat nito, kung saan niya ito hinawakan ng mahigpit. Napababa ang tingin ni Rashid. Ang biyahe pabalik sa bahay ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Leo ay nakatingin lang sa bintana. Si Migs ay nakatulog na sa bisig ni Freya, pagod sa kaiiyak. Si Freya naman ay nakaupo sa tabi nito, hindi gumagalaw, nakatingin lang sa kanyang mga kamay na nasa ibabaw ng kanyang kandungan. Mula sa rearview mirror, palihim na tinitingnan ni Rashid si Freya. Ang itsura nito kanina sa parke ay hindi niya maalis sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata nito ay hindi lamang takot ng isang empleyado na mapapagalitan. Iyon ay takot ng isang taong muling sinaktan at binigo. Naalala niya ang sinabi ng agency, desperado daw ito sa trabaho. At siya, sa isang iglap, ay ginamit ang desperasyong iyon para iparamdam dito na wala itong kwenta. Nakarating sila sa bahay. Walang nagsasalita. Dahan-dahang ginising ni Freya si Migs at binuhat ito papasok. Sumunod si Leo, tahimik pa rin. Naiwan si Rashid sa garahe, nakaupo sa loob ng sasakyan, ang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa manibela. Napasandal siya sa upuan at napapikit. Ano ba ang ginawa ko? Hindi na siya nag-abala pang maghapunan. Wala siyang gana. Pagpasok niya sa bahay, ang bigat ng katahimikan ay tila mas masahol pa kaysa sa sigawan kanina. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, nagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang mukha, umaasang mabuburan yon ang imahe ng nanginginig na mga balikat ni Freya. Ngunit hindi. Ang imahe ay nanatili, kasama ang alaala ng pamumula sa balikat nito kung saan niya ito hinawakan.
Ilang oras siyang palingalinga sa kanyang kama, hindi makatulog. Ang bawat pagpihit niya ay may kasamang pag-usig ng konsensya. Tumayo siya. Hindi niya ito kaya. Kailangan niyang gawin ang isang bagay. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang buong bahay ay madilim na, maliban sa isang maliit na ilaw na nagmumula sa kusina. Sumilip siya at nakita si Freya doon, nakaupo sa isang bangkito, nakayuko sa maliit na mesa. Nakatalikod ito sa kanya. Hindi ito kumikilos. Akala niya ay umiiyak na naman ito, ngunit nang lumapit siya ng kaunti, nakita niyang nagbabasa ito ng isang maliit at lumang libro. Ngunit kahit sa layo, nakikita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Tumikhim siya. Freya. Nagulat ang babae. Mabilis itong napatayo, nabitawan ang librong hawak. Sir, sabi nito, ang boses ay nanginginig pa rin. Yumuko ito, hindi makatingin ang diretsyo sa kanya. Tumayo si Rashid sa gitna ng kusina, hindi alam kung paano magsisimula. Hindi siya sanay humingi ng tawad. Sa mundo niya, ang pag-amin ng pagkakamali ay isang kahinaan. Ngunit ngayon, ang pagiging matigas ay tila mas mabigat dalhin. Sorry sa nasabi ko kanina, sabi niya sa wakas. Ang mga salita ay tila dayuhan sa kanyang bibig. Nadala lang ako ng pag-aalala. Hindi sumagot si Freya. Nakayuko pa rin ito. Nagpatuloy si Rashid, ang boses ay mas mahina na ngayon. Hindi ko dapat ginawa yon. I'm sorry. Dahan-dahang tumango si Freya. Iyon lang. Isang tango. Okay lang po, sir, pabulong nitong sagot. Ngunit alam ni Rashid na hindi okay. Ang distansya sa pagitan nila ay tila mas lumawak pa. Walang nagbago. Mas lalo lang siyang nakaramdam ng pagkainis sa sarili. Tumalikod siya at naglakad paalis ng walang karagdagang salita. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, ang pakiramdam ng kabiguan ay mas matindi. Tumingin siya sa litrato ni Cassandra sa kanyang bedside table. Ang nakangiting mukha nito ay tila nangungusap, nagpapaalala sa kanya ng isa pang kabiguan. Isang kabiguan na habang buhay niyang dadalhin. Palpak akong asawa. Palpak din ba akong ama? Palpak na akong tao. Binuksan niya ang isang drawer sa ilalim ng kama, isang drawer na bihira niyang buksan. Naroon ang ilang mga gamit ni Cassandra na hindi niya magawang itapon, isang lumang panyo, isang kahon ng mga liham, at isang maliit na notebook na may leather na takip. Ang journal nito. Kinuha niya ang notebook. Ang amoy ng lumang papel at ng pabango ni Cassandra ay tila kumalat sa hangin. Matagal na mula noong huli niya itong binuksan. Ang mga huling pahina nito ay puno ng sakit, kaya't isinara niya ito at itinago, kasama ang lahat ng masasakit na alaala. Ngunit ngayong gabi, may kung anong nagtulak sa kanya na buksan itong muli. Marahil ay dahil kailangan niyang ipaalala sa sarili kung gaano siya kadaling humusga, kung gaano siya kabilis magalit. Nanginginig ang kamay niyang binuklat ang mga pahina. Ang magandang sulat kamay ni Cassandra ay unti-unting naging magulo at hindi maintindihan sa mga huling bahagi. Huminto siya sa isang pahina na may petsang ilang linggo bago ito mawala. Ang mga salita ay tila isinulat ng nanginginig, nguya-nguya at puno ng desperasyon. Ang bigat. Bakit pakiramdam ko, nag-iisa ako? Kahit napapaligiran ako ng mga tao, pakiramdam ko ay nasa isang madilim na kwarto akong mag-isa. Walang nakakarinig. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang pamilyar na sakit, ang pamilyar na pagsisisi, ay bumalik na naman, mas matindi, mas masakit, na para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Pagkatapos ng gabi ng paghingi ng tawad ni Sir Rashid, isang kakaibang pagbabago ang nangyari sa mansyon. Hindi ito biglaan. Ito ay isang banayad na pagbabago, parang unang sinag ng araw pagkatapos ng isang mahabang gabi. Ang mabigat na hangin sa pagitan nila ay gumaan ng kaunti. Si Sir Rashid ay hindi na kasing sungit. May mga umaga na nadadatnan niya itong nagtitimpla ng sarili nitong kape sa kusina, at sa halip na isang masungit na tingin, isang tipid na tango ang isinasalubong nito sa kanya. Para kay Ekang, ang maliit na pagbabagong iyon ay isang malaking bagay na. Nagsimula siyang hindi na maglakad na parang may dinadaanan na itlog sa tuwing nasa paligid ito. Ang atensyon niya ay mas natuon sa hardin na kanyang binubuhay muli. Naging kanlungan niya iyon. Tuwing hapon, pagkatapos ng mga gawain, dinadala niya roon ang mga bata.
Ikinuwento niya kay Migs kung paano magtanim, at si Leo, sa kanyang pagkagulat, ay nagsimulang tumulong, nagbubungkal ng lupa gamit ang isang maliit na pala. Isang hapon, habang abala sila sa pagdidilig, isang anino ang tumabon sa kanila. Napatingala si Ekang. Si Sir Rashid, kararating lang mula sa opisina, nakatayo roon, pinapanood sila. Agad siyang kinabahan, iniisip na baka pagalitan sila dahil sa putik sa kanilang mga damit. Ngunit hindi ito nagsalita. Pinanood lang nito ang kanyang mga anak. Nakita ni Ekang kung paano tumakbo si Migs papunta sa isang maliit na tanim. "Look, Daddy. The flower has a new leaf." At doon, isang bagay na bihira niyang makita ang nangyari. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leo habang pinagmamasdan ang kapatid. At nakita ni Ekang na nakita rin iyon ni Sir Rashid. Ang mga mata ng amo niya, na laging seryoso at malungkot, ay nagkaroon ng isang saglit na kislap ng liwanag. "Salamat," sabi ni Sir Rashid, ang boses ay mahina at nakatingin hindi sa kanya, kundi sa mga bata. Pagkatapos ay tumalikod na ito at pumasok sa bahay. Naiwan si Ekang na may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa simpleng salitang iyon, naramdaman niya na hindi lang siya isang kasambahay. Nakita siya nito. Nakita nito ang kanyang ginagawa. Kinagabihan, habang nag-aayos si Ekang ng mga laruan sa sala, naabutan niya si Sir Rashid na pilit na inaayos ang isang sirang robot ni Leo. May kung anong parte na ayaw pumasok. Sa pagkainis nito, medyo napadiin ang kanyang pagtulak at nasugatan siya ng isang matulis na parte ng plastik. "Aray," mahinang sabi nito. Agad na lumapit si Ekang. "Sir, okay lang po kayo?" Nakita niya ang maliit ngunit malalim na hiwa sa palad nito na nagsisimula ng dumugo. "Okay lang. Maliit na sugat lang." Ngunit halata sa mukha nito ang pagkainis. "Teka po, kukuha ako ng first aid kit," sabi ni Ekang at mabilis na kinuha ang kahon sa ilalim ng lababo sa kusina. Pagbalik niya, umupo siya sa sahig sa tabi nito. "Patingin po, sir." Nag-atubili ito ng isang segundo bago dahan-dahang inilahad ang kanyang palad. Kumuha si Ekang ng bulak na may alkohol at marahang nilinis ang sugat. Naramdaman niya ang init ng balat nito. Ang mga palad nito, kahit na palad ng isang sihi, ay may mga kalyo, tanda ng isang taong hindi takot magtrabaho gamit ang sariling mga kamay. Nang lagyan niya ng band-aid ang sugat, nagtama ang kanilang mga daliri. Isang kuryente ang tila dumaloy sa braso ni Ekang. Nag-angat siya ng tingin at nahuli ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Ang distansya nila ay napakalapit. Naamoy niya ang mamahaling pabango nito na maihalong amoy ng kape. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Mabilis siyang umiwas ng tingin at tumayo. "Ayan, sir. Okay na po." "Salamat," muling sabi nito, ang boses ay tila naiiba, mas malambing. Ang gabing iyon ang nag-iwan ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam kay Ekang. Isang init. Isang kilig na matagal na niyang hindi naramdaman. Ilang gabi pagkatapos noon, hindi makatulog si Ekang. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Naabutan niya si Sir Rashid doon, nakaupo sa dilim, umiinom ng kape. "Hindi ka patulog?" tanong nito. "Uminom lang po ng tubig, sir," sagot niya, kumuha ng baso. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Akala ni Ekang ay aakyat na ito, ngunit nagsalita itong muli. "Ang mga magulang ko, sa probinsya din lumaki. Sa Batangas. Mahilig din sa kape ang tatay ko." Nagulat si Ekang. Ito ang unang pagkakataon na nagbahagi ito ng isang bagay na personal. "Talaga po, sir. Sa amin po sa Quezon, sikat din ang kape. Laging may kapeng barako sa umaga," sagot niya, medyo gumaan na ang pakiramdam. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Nagkwento siya tungkol sa simpleng buhay sa kanilang probinsya. Nagkwento naman ito tungkol sa pangarap niya noong bata pa siya, ang maging isang arkitekto, hindi isang businessman. Nagawa nitong magdisenyo at magtayo ng sarili niyang treehouse. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ekang ang lalaki sa likod ng malungkot at masungit na amo. Nakita niya ang isang taong may mga pangarap din, isang taong nalulungkot. At sa unang pagkakataon tumawa sila. Isang totoong tawa dahil sa isang nakakatawang kwento tungkol sa kanyang kabataan. Ang tunog ng kanilang halakhak sa tahimik na kusina ay parang musika. Napakasarap sa pandinig.
Napatingin sila sa isa't isa, at sa ilalim ng malabong ilaw, mayroong isang bagay na nabuo sa pagitan nila, isang pag-unawa, isang koneksyon na hindi na nila maitatanggi. Ngunit ang mahiwagang sandali ay biglang nabasag. Isang matinding liwanag mula sa labas ang tumama sa bintana ng kusina. Ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa driveway ay umalingaw-ngaw. Nagkatinginan sila ni Sir Rashid, parehong nagtataka. Bumukas ang pinto ng bahay at pumasok ang isang babae. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida na tila nagkakahalaga ng kanyang buong taon na sahod. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang mukha ay may perpektong makeup. Umiti ito nang makita si Rashid. Isang ngiti na kasing ganda ng isang artista sa pelikula. "Rashid, darling," sabi nito, ang boses ay malambing. Pagkatapos, ang mga mata ng babae ay napadako sa kanya. Biglang nawala ang ngiti sa mga mata nito, kahit na ang mga labi ay nakangiti pa rin. Ang init ng pagbati nito kay Rashid ay napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin para sa kanya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang mabagal at kalkuladong pag-usisa na para bang sinusukat ang halaga ng bawat hibla ng kanyang pagkatao. Biglang nahiya si Ekang. Naramdaman niya ang kanyang luma at maluwag na duster, ang kanyang mga paa na walang sapin sa malamig na sahig ng kusina. Sa isang iglap, naramdaman niyang napakaliit niya, isang dumi sa isang perpektong larawan. Naramdaman niyang hindi siya kabilang. Binalik ng babae ang tingin kay Rashid, ang matamis na ngiti ay bumalik sa mga labi nito. "You didn't tell me you hired new help," sabi nito, ang bawat salita ay malinaw at matamis, ngunit para kay Ekang, mayroon itong nakatagong lason. Ang salitang key help. Ang salitang iyon ang bumasag sa lahat. Nakita ni Ekang kung paano biglang nagbago ang anyo ni Sir Rashid. Nawala ang pagiging relax nito, ang mga ngiti na ibinahagi nila kanina. Bumalik ang formal at seryosong CE na una niyang nakilala. "Isabel, what are you doing here?" tanong ni Rashid, ang boses ay may bahid ng pagkagulat. "It's late. I missed the kids." "And you, of course," sagot ni Isabel. Lumakad ito papalapit at humalik sa pisngi ni Rashid. Isang pamilyar na kilos na nagsasabing sanay na itong gawin iyon. Pagkatapos ay muli itong lumingon kay Ekang. "And who is this?" Ang tanong ay para kay Rashid, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, matalim at mapanuri. "Si Freya," sagot ni Rashid, tila hindi comfortable. "Ang bago nilang yaya." "Freya, this is Isabel, my late wife's sister. Kapatid ng yumaong asawa niya." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ekang na parang isang malakas na sampal. Kaya pala ganito na lang kung makatingin ito sa kanya. Sa mga mata ni Isabelle, isa lamang siyang hamak na kasambahay na sinusubukang pumasok sa isang mundong hindi para sa kanya. "Sage po, sir." "Ma'am." "Akyat na po ako," halos pabulong na sabi ni Ekang, ang mga mata ay nakayuko sa sahig. Gusto na lang niyang maglaho. Ang mahiwagang sandali nila ni Rashid kanina ay tila isang panaginip na lang. Ito ang katotohanan. Isa lamang siyang katulong. Mabilis siyang tumalikod, hindi na hinintay ang kanilang sagot. Habang paakyat siya sa hagdan, narinig niya ang mahinang halakhak ni Isabel na sinusundan ng boses nito. "She seems simple." Hindi na narinig ni Ekang ang sagot ni Rashid. Isinara niya ang pinto ng kanyang kwarto at sumandal doon, ang puso niya ay tumitibok sa sakit at hiya. Ang dating masayang kusina ay biglang napuno ng isang hindi maipaliwanag na lamig, at ang init na naramdaman niya kanina ay isa na lamang malayong, imposibleng alaala. Ang pagdating ni Isabelle ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok sa isang mainit na silid. Agad nitong pinalamig ang lahat. Ang namumuong koneksyon sa pagitan ni Ekang at Rashid ay biglang naglaho, napalitan ng isang pader na hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam niya. Kinabukasan, nanatili si Isabel para sa almusal. Ang kanyang presensya ay nangingibabaw sa buong hapagkainan. Siya ang sentro ng atensyon. Ang kanyang halakhak ay umaalingaw-ngao habang kinakausap ang mga bata, na para bang siya ang reyna at ito ang kanyang kaharian. Si Ekang naman ay naging anino. Bawat galaw niya ay maingat. Bawat hakbang ay tila tinatapak sa maninipis na bubog. Inihahain niya ang pagkain, pinupuno ang mga baso ng tubig, at tahimik na bumabalik sa kusina, na tila takot na makita o mapansin.
Yaya Ekang, can you please pass the fried rice? Tanong ni Liu. Bago pa man makakilo si Ekang, sumabat na si Isabelle. Ang boses ay matamis ngunit may talim. Oh, darling, just call her Yaya. No need for the Ekang. It sounds a bit provincial, don't you think? Napahinto si Ekang. Ang pangalang Ekang Ki na dati ay isang palayaw na puno ng alaala, ay biglang naging isang salita na nagpapahiwatig ng kanyang kababaan. Nakita niya ang biglang pagbabago sa mukha ni Rashid. Tila may gusto itong sabihin, ngunit bago pa man ito makapagsalita, nagpatuloy na si Isabelle, binaling ang atensyon kay Rashid. Speaking of which, I remember how Aitkas used to make the best sinangag. Do you remember, Rashid? Yung may maraming toasted garlic sa ibabaw. Ang buong lamesa ay biglang natahimik. Ang pangalan ni Cassandra ay bumagsak sa gitna nila na parang isang malaking bato. Si Leo ay yumuko at nagpatuloy sa pagkain. Maging ang masayahing si Migs ay tumahimik. Ang mukha ni Rashid ay naging blanko, isang maskara na pamilyar na kay Ekang. Ang kaluluwa nito ay tila lumipad sa ibang lugar, sa isang masakit na nakaraan. Para kay Ekang, ang hapunan ng gabing iyon ay isang pagpapahira. Nagluto siya ng adobo, ang paborito ng mga bata. Nang tikman ito ni Isabelle, umiti ito ng matamis. Litset, masarap ang luto mo, Freya, sabi nito. Napatingin si Ekang, nagulat sa papuri. You're a good cook. Isang maliit na ngiti ang namuo sa labi ni Ekang, ngunit agad din itong nawala sa sumunod na sinabi ni Isabelle. Pero syempre, iba pa rin talaga ang luto ni Ate Cass. She had this special touch, you know. Her adobo was legendary. Hindi ba, Rashid? Muli ang pangalan. Ang multo ng perpektong asawa. Hindi sumagot si Rashid, uminom lang ito ng tubig. Ngunit ang katahimikan nito ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Para kay Ekang, malinaw ang mensahe, magaling ka, pero hanggang dyan ka lang. Hindi mo mapapantayan ang babaeng pinalitan mo sa kusinang ito. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Ekang sa kusina, pumasok si Isabelle. Si Rashid ay umakyat na para patulugin ang mga bata. Silang dalawa na lang. Sumandal si Isabel sa counter, pinapanood si Ekang habang nagsasabo ng mga plato. You seem to be adjusting well here, sabi nito, ang boses ay tila palakaibigan. Okay lang po, ma'am, sagot ni Ekang, hindi lumilingon. Alam mo, dapat mag-ingat ka sa bahay na ito. Napahinto si Ekang sa kanyang ginagawa. May kakaiba sa tono ni Isabel. Isang uri ng babala na nakabalot sa peking pag-aalala. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mukha ni Isabelle ay puno ng awa at simpatya, ngunit ang mga mata nito ay malamig. Lumapit ito ng kaunti, ibinaba ang kanyang boses na para bang magbabahagi ng isang malaking sikreto. Is thy sister she died of a deep sadness right here. Sa bahay na ito. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa batok ni Ekang. Namatay sa malalim na kalungkutan? Ano ang ibig sabihin noon? Ang sabi nila, may mga lugar na kumakapit ang lungkot. Parang sakit, patuloy ni Isabelle, ang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa kanya. Baka mahawa ka. Ang mga salitang iyon ay hindi isang babala. Iyon ay isang sumpa. Biglang ang malaking bahay ay tila naging isang kulungan, ang bawat anino ay tila may itinatagong trahedya. Ang init at pag-asa na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay biglang nabura, napalitan ng isang hindi maipaliwanag na takot. Sige po, ma'am. Tatapusin ko na po ito, sabi ni Ekang, bumalik sa paghugas ng plato, ang mga kamay ay nanginginig na. Narinig niya ang mahinang tawa ni Isabelle. Good night, Freya. Nang patapos na si Ekang, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Isabelle na papaalis na. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit biglang bumukas ang pinto ng kusina. Si Isabelle. May nakalimutan yata. Oh, and one more thing, sabi nito, nakatayo sa may pintuan. Lumapit ito sa kanya, bawat hakbang ay mabagal at may layunin. Huminto ito sa mismong tabi niya, napakalapit. Inilapit ni Isabelle ang kanyang bibig sa tainga ni Ekang. Ang mainit na hininga nito ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang braso. Ang boses nito, na ngayon ay wala ng bahid ng anumang pagkukunwari, ay isang malamig at makamandag na bulong. Huwag mong isipin na mapapalitan mo ang ate ko. Naramdaman ni Ekang ang pagtigas ng kanyang buong katawan.
Kasambahay ka lang. At sa mga salitang iyon, tumalikod si Isabelle at tuluyan ng umalis, iniwan si Ekang na nakatayo sa gitna ng kusina, nanginginig, nasasaktan at ngayon natatakot. Ang lason ay naipasok na. Ang pag-alis ni Isabelle ay nag-iwan ng isang multo sa loob ng mansyon. Isang multo na may pangalan ni Cassandra. Kinabukasan, naramdaman agad ni Rashid ang pagbabago. Nawala ang magaang pakiramdam, ang mga ngiti at tawanan na nagsimulang mamuo sa pagitan nilang lahat. Bumalik ang bigat, ang katahimikan na dati nang bumabalot sa bahay. Nadatnan niya si Freya sa kusina, naghahanda ng almusal. Good morning, bati niya, sinusubukang ibalik ang dating sigla. Lumingon ito, ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa mga mata. Good morning po, sir, sagot nito, ang salitang sir ay bumalik na may kasamang formalidad na parang isang pader sa pagitan nila. Mabilis itong yumuko at ipinagpatuloy ang ginagawa. Bakit parang bumalik kami sa simula? Tanong ni Rashid sa kanyang sarili. Ang koneksyon na naramdaman niya noong isang gabi ay tila isang panaginip na lang. Sa buong araw na iyon, ganoon ang naging pakikitungo ni Freya. Maingat. Formal. Malayo. Kapag kinakausap niya ito, ang mga sagot ay laging maikli at magalang. Opo, sir. Sige po, sir. Iniiwasan nito ang kanyang mga mata, at kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo, yumuyuko ito at nagmamadaling lumayo. Ang pagbabagong iyon ay nagdulot ng inis kay Rashid. Inis hindi sa babae, kundi sa sarili. Alam niya kung sino ang may kagagawa nito. Si Isabel. Tanghali, habang nasa gitna siya ng isang mahalagang online meeting, tumawag si Isabel. Hindi niya ito pinansin, ngunit nagpatuloy ito sa pagtawag. Sa huli, nag-excuse siya sa meeting at sinagot ang telepono. Rashid, I'm so sorry to disturb you, sabi nito, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. I can't stop thinking about the kids. Kumusta na sila? They're fine, Isabel, sagot niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Are they really? I'm just worried. Alam mo na, bago yung kasama nila. She's a stranger. Baka kung anong ituro sa mga bata. They need someone familiar, someone who understands them, who understands what our family has been through. Bawat salita ni Isabelle ay tila isang patak ng lason. Ang key stranger, ang key our family. Malinaw ang ipinapahiwatig nito. Si Freya ay isang tagalabas. I know what I'm doing, Isabel, matigas na sabi ni Rashid. Narinig niya ang isang peking hikbi sa kabilang linya. I know. I just promised Cass I would look after them. Ayoko lang na mapabayaan sila. Ayoko lang na may ibang pumalit sa pwesto niya na hindi karapat-dapat. Doon na kumulo ang dugo ni Rashid. Freya is not replacing anyone. She's just doing her job. Of course, darling. Of course, sagot ni Isabel, ang boses ay biglang naging kalmado na ulit. Just be careful, okay? I love you. At ibinaba nito ang tawag. Napahawak si Rashid sa kanyang ulo. Kahit alam niyang manipulasyon ang lahat, ang mga salita ni Isabelle ay nagawa pa ring magtanim ng isang binhi ng pagdududa at, higit sa lahat, ng pagkakasala. Ang multo ni Cassandra. Ang pakiramdam na sa bawat pagngiti niya, sa bawat sandali ng gaan, ay tinatredor niya ang alaala ng kanyang asawa. Mula sa bintana ng kanyang study, natanaw niya ang hardin. Naroon si Freya, kasama sina Leo at Migs. Pinapanood niya kung paano itinuro ni Freya kay Migs ang isang kulisap sa dahon. Nakita niya kung paano umiti si Leo, isang totoong ngiti habang nagdidilig sila. Ang isang bahagi niya ay gustong bumaba, lumapit sa kanila at damhin ang sayang iyon. Iyon ang gusto niya para sa kanyang mga anak. Iyon ang gusto niya para sa sarili niya. Ngunit pinigilan siya ng isa pang bahagi, ang bahagi na puno ng pagsisisi. Ano ang sasabihin ni Cassandra kung makita niya ito? Na masaya na ako sa piling ng iba? Na ganun lang kabilis siyang palitan? Ang pagkalito ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Gusto niyang sumulong, ngunit ang nakaraan ay humihila sa kanya pabalik. Sinubukan niyang kausapin si Freya ng gabing iyon. Naabutan niya ito sa sala, nagpupunas ng alikabok sa isang bookshelf. Freya, tawag niya. Lumingon ito.
Po, sir. Kumusta? Kumusta ka naman? Isang tanong na alam niyang walang kwenta, ngunit iyon lang ang naisip niya. Okay lang po, sir. Marami lang pong ginagawa, sagot nito, bumalik agad sa pagpupunas. Isang pader. Isang matibay na pader. Napabuntong hininga si Rashid. Hindi na niya alam ang gagawin. Biglang isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan ng bahay. Ang intercom mula sa guardhouse. Pinindot ni Rashid ang talk the button. Yes, Mang Tonyo. Ang boses ng gwardiya ay umalinggaw sa speaker, may halong pag-aalinlangan. Sir Rashid, pasensya na po sa abala. May isa po kasing lalaki dito sa labas ng gate. Nag-iiskandalo po. Napakunot ang noo ni Rashid. Sino daw? Huminto si Freya sa kanyang ginagawa. Naramdaman ni Rashid ang biglaang pagtigil nito. Nagpakilala po, Sir Lee. Nag-atubili ang gwardiya. Nagngangalang Marco po. Hinahanap niya po si Freya Santos. Napalingon si Rashid kay Freya. Nakita niya kung paano biglang namutla ang mukha nito na parang nakakita ng multo. Nagpatuloy ang gwardiya, ang boses ay mas malinaw na ngayon. At sir, sumisigaw po siya na may utang daw po sa kanya si Ma'am Freya. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Rashid. Marco. Utang. Ang mga babala ni Isabelle ay biglang nagkaroon ng bigat. Ang imahe ni Freya na nagpapanggap, isang babaeng desperado na gumagamit sa kanya, ay biglang nabuo sa kanyang isipan, malinaw at nakakagalit. Napatingin siya kay Freya, na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at hiya. At sa mga matang iyon, ang nakita na lamang ni Rashid ay hindi na ang babaeng nagpangiti sa kanyang mga anak, kundi isang estranghero na may itinatagong madilim na sikreto. Ang boses ng gwardiya mula sa intercom ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa mundo ni Ekang. Ang pangalan na iyon. Marco. Ang salitang iyon. Utang. Ang dugo ay tila nawala sa kanyang mukha. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang hawak na basahan ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang paghinga niya ay tila nahinto. Hindi. Hindi dito. Paano siya nahanap ni Marco dito? Ang mga mata ni Rashid ay dumapo sa kanya, at sa isang iglap, nawala ang lahat ng bakas ng pagkalito. Napalitan iyon ng isang malamig at matalim na titig. Isang titig na puno ng pagdududa at hinala. Ang maskara ng yelo ay bumalik sa mukha nito, mas makapal at mas malamig kaysa dati. Pabayaan mo siya, Mang Tonyo. Paalisin mo, utos ni Rashid sa intercom, ang boses ay matigas at walang emosyon. Pagkatapos ay pinatay niya ito at hinarap si Ekang. Sa mismong sandaling iyon, isang sasakyan ang pumasok sa driveway. Si Isabel. Tila may nakalimutan itong gamit. Bumaba ito mula sa kanyang magarang kotse. Ang mukha ay nagtataka kung bakit nakabukas pa ang gate. What's happening? Tanong nito, ang mga mata ay nagpapalipat-lipat kina Rashid at sa naninigas na si Ekang. Nothing. El stray dog trying to get in, sagot ni Rashid, ang mga mata ay hindi inaalis kay Ekang. Ang bawat salita ay isang patama. Ngunit si Isabel ay matalino. Nakita niya ang namumutlang mukha ni Ekang, ang tensyon sa pagitan nila. Lumapit ito kay Rashid, ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Rashid, anong nangyayari? Sino yung nasa labas? Bago pa man makasagot si Rashid, ang mahinang boses ni Ekang ang narinig. O wala po iyon, ma'am. Sir D. Ang sabi ng gwardiya, may utang ka daw sa lalaking iyon, diretsahang sabi ni Rashid, binabaliwala ang presensya ni Isabel. Ang tanong ay parang isang akusasyon. Doon na nakita ni Isabelle ang kanyang pagkakataon. Hinawakan niya ang braso ni Rashid, ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi, isang kilos ng peking pakikiramay. Oh, Rashid. I told you, bulong nito, sapat lang para marinig nilang tatlo. These kinds of people, they are desperate. Desperate people do desperate things. Baka ginagamit ka lang niya para makabayad sa mga utang niya. Ang mga salita ni Isabelle ang nagsilbing gasolina sa apoy ng pagdududa ni Rashid. Tumingin ito kay Ekang, ang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng namuong koneksyon, lahat ng iyon ay nabura na parang isang pagkakamali. Totoo ba? Tanong ni Rashid.
Ang boses niya ay kalmado, ngunit ang kalamigan nito ay mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. May utang ka sa lalaking iyon? Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Ekang. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumabarang malaking bato. Gusto niyang sumigaw na hindi. Gusto niyang ipaliwanag na biktima siya. Sir, naloko po ako di. Simula niya, ang boses ay nanginginig at basag. Ginamit niya po ang pangalan ko di. Naloko, putol ni Rashid, isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. O baka naman kasabwat ka? Kaya ka ba nag-apply dito? Para maghanap ng taong makakatulong sa'yo? Para maghanap ng taong maluloko mo? Ang bawat tanong ay isang dagok sa dibdib ni Ekang. Hindi. Hindi iyon totoo. Ngunit paano niya ipapaliwanag? Sa harap ni Sir Rashid na ang tingin ay tila hinuhusgahan na siya. Sa harap ni Isabel na ang mga mata ay puno ng tagumpay. Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang hamak na kasambahay na may nakaraang puno ng utang. O ang isang mayamang sihi na biktima ng isang posibleng manloloko. Hindi po, sir, maniwala po kayo. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Ngunit ang mukha ni Rashid ay hindi nagbago. Para itong isang pader na bato. Ang sakit ng pagdududa ay mas matindi kaysa sa katotohanan. Mas madaling maniwala sa kasinungalingan na umaayon sa kanyang mga takot. Ayoko ng mga sinungaling sa bahay ko, sabi ni Rashid, ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang pag-asa. Umalis ka na. Napatitig si Ekang. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw sa kanyang tainga. Get your things, patuloy ni Rashid. At huwag na huwag mo nang ipakita ang pagmumukha mo rito. Rashid, maybe you're being too harsh, simula ni Isabel, isang perpektong pag-arte ng pagiging mabait. Huwag kang makialam, Isabelle, putol ni Rashid, pagkatapos ay tumingin muli kay Ekang. Ngayon na. Nawala na ang lahat ng lakas sa mga tuhod ni Ekang. Parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib, ang kahihiyan na bumabalot sa kanyang buong pagkatao, ay napakatotoo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumango lang siya, 1 kilos ng pagsuko. Tumalikod siya at naglakad paakyat sa hagdanan, bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Sa kanyang maliit na kwarto, kinuha niya ang kanyang lumang bag at sinimulang ilagay ang ilang damit niya. Ang mga damit na iyon din ang dala niya noong dumating siyang puno ng pag-asa. Ngayon, ilalabas niya ang mga iyon na puno ng kahihiyan. Pagbaba niya, dala ang kanyang bag, naabutan niya si Manang Lita sa pasilyo, ang mga mata nito ay puno ng awa. Ngunit wala nang masasakit pa sa nakita niya sa sala. Si Rashid, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa labas ng bintana. At si Isabelle, nakatayo sa tabi nito, ang isang kamay ay marahang nakapatong sa balikat ni Rashid, 1 kilos ng pag-aari at pag-aliw. Lumabas si Ekang ng mansyon nang hindi lumilingon. Ang malaking gate ay sumara sa kanyang likuran, ang tunog nito ay parang isang pinal na hatol. Naglakad siya sa madilim na kalye, walang direksyon, walang patutunguhan. Nang nasa dulo na siya ng kalsada, hindi niya napigilan ang sarili. Lumingon siya. Isang huling sulyap sa bahay na sandaling naging tahanan niya. Mula sa malayo, nakita niya ang silweta ni Rashid sa bintana ng study sa 2nd palapag. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa kadiliman. Hindi ito nakatingin sa kanya. At sa tabi nito, naroon pa rin ang anino ni Isabel, isang tapat na bantay, isang ahas na nagtagumpay sa kanyang plano. Lahat ay nawala. Ang trabaho. Ang pag-asa. Ang namumuong pagmamahal. Lahat ay kinuha sa kanya sa isang gabi lang. At habang naglalakad siya palayo, ang tanging kasama niya ay ang bigat ng kanyang kabiguan at ang malamig na yakap ng gabi. Kinabukasan pagkatapos niyang palayasin si Freya, inaasahan ni Rashid na babalik ang kapayapaan sa kanyang bahay. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang katahimikan na mas masahol pa sa sigawan. Isang malamig at mabigat na katahimikan na tila kumakain sa bawat sulok ng mansyon. Paggising niya, ang unang pumasok sa isip niya ay ang ginawa niya. Tama lang yon. I can't have liars in Ivy house, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. I'm just protecting Ivy family. Ngunit ang mga salitang iyon ay walang bigat. Parang isang kasinungalingan na sinasabi niya sa sarili para gumaan ang pakiramdam.
Sa hapagkainan, ang katahimikan ay nakakabingi. Si Leo ay nakatitig lang sa kanyang plato, hindi ginagalaw ang pagkain. Si Mix naman ay nakatingin sa bakanting upuan kung saan laging umuupo si Ekang. Daddy Yi. Basag ni Mig sa katahimikan, ang boses ay maliit at malungkot. Kailan babalik si Yaya Ekang? Ang simpleng tanong ay parang isang matulis na kutsilyo na tumusok sa dibdib ni Rashid. Tumingin siya sa kanyang bunso, hindi alam ang isasagot. She's not coming back, Migs. Elise ay, tanong muli ng bata, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Is she mad at me? No, anak. It's complicated, sagot ni Rashid, ang boses ay tila pagod. Biglang ibinagsak ni Leo ang kanyang kutsara at tinidor sa plato, lumikha ito ng isang malakas na ingay. It's not complicated, Migs. Dad sent her away, sigaw nito, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa ama. Nagulat si Rashid sa biglaang pagsabog ng kanyang panganay. Leo, watch your tone. No, tumayo si Leo, ang maliit niyang kamao ay nakakuyom. You always do this. You're always angry. You get mad at everyone. Yaya Ekang was the only one who wasn't scared of you. She was the only one who made us happy. Ang bawat salita ni Leo ay parang isang malakas na sampal. Hindi lang ito tungkol kay Ekang. Ito ay tungkol sa kanya. Tungkol sa pagiging ama niya. It's your fault, Dad, sigaw muli ni Leo, at sa pagkakataong ito, may luha ng tumulo mula sa mga mata nito. It's always your fault. You drove her away, just like you let mommy go away. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tumakbo si Leo paakyat sa kanyang kwarto, isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Rashid na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang huling sinabi ni Leo ay isang sugat na hindi pa kailanman naghilom, at ngayon ay muli itong binuksan ng buong buo. Naiwan siyang nakatulala, habang si Migs ay umiiyak na sa kanyang upuan. Lahat ng pagtatangka niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang ginawa niya ay gumuho. Ang nakikita niya ngayon ay ang dalawa niyang anak na nasasaktan. At siya ang dahilan. Kinahapunan, umakyat siya sa ikalawang palapag. Nakita niyang bukas ang pinto ng dating kwarto ni Ekang. Pumasok siya. Ang silid ay malinis at maayos na para bang walang gumamit. Ngunit ang amoy ng murang sabon na laging gamit nito ay naroon pa rin. Ang simpleng amoy na iyon ay nagdala ng isang hindi maipaliwanag na kirot sa kanyang puso. Aalis na sana siya nang may mapansin siyang isang bagay sa ibabaw ng maliit na mesa. Isang maliit na notebook na may disenyong bulaklak. Ang tala-arawan ni Freya. Naiwan niya. Kinuha niya ito. Sandali siyang nag-atubili. Ito ay isang paglabag sa privacy. Ngunit ang mga salita ni Leo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Umupo siya sa gilid ng kama at binuksan ang notebook. Ang unang mga pahina ay puno ng mga pangarap. Mga plano para sa kanyang kinabukasan kasama si Marco. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, nagbabago ang tono. Nakita niya ang isang entry na may petsang ilang linggo na ang nakalipas. Niloko niya ako. Hindi lang puso ko ang kinuha niya lahat. Ang pangalan ko, ang kinabukasan ko. May utang ako na hindi ko ginawa. Paano ako magsisimula? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Napahinto si Rashid. Ang mga salitang iyon ay diretsahang sumasalungat sa lahat ng inisip niya. Iyon ay sulat ng isang biktima, hindi ng isang kasabwat. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Mga entry tungkol sa mga unang araw niya sa mansyon. Ang sungit ng amo ko. Parang laging may galit sa mundo. Pero ang mga anak niya ang lungkot sa mga mata nila. Lalo na si Leo. Parang may pasan siyang mundo. Pagkatapos ay mga entry tungkol sa mga bata. Niyakap ako ni Migs kanina. Ang gaan sa pakiramdam. Si Leo naman, nagpatulong magbasa ng libro. Kunwari ayaw niya, pero alam kong gusto niya lang ng kasama. Ang sarap pala sa pakiramdam na may nagtitiwala sa'yo. At ang huli, isang entry na isinulat ilang gabi lang ang nakalipas, pagkatapos ng insidente sa kusina. Nag-usap kami ni Sir Rashid. Tumawa siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tao sa likod ng malungkot niyang mga mata. Hindi pala siya laging galit. Nasasaktan lang din pala siya.
Bakit ganito? Bakit parang may kung anong kumikirot sa dibdib ko sa tuwing ngumingiti siya? Isinara ni Rashid ang notebook. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Para siyang isang hangal. Isang malaking hangal. Lahat ng sinabi ni Isabelle, lahat ng kanyang mga hinala, lahat ay mali. Ang babaeng pinalayas niya ay hindi isang manloloko. Ang babaeng pinalayas niya ay isang taong nasaktan din, na nakahanap ng kaunting saya sa pamilya niya, at marahil-marahil ay nagsisimula ng mahulog sa kanya. Ang bigat ng pagsisisi ay halos magpaguho sa kanya. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagturo sa pinto para palayasin ito. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin malinaw. Kung totoo ang lahat ng ito, bakit ganun na lang kadali para kay Isabel na manipulahin siya? Bakit ganun na lang kalaki ang epekto ng multo ni Cassandra sa kanya? Isang malabong alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon. Ang mga huling araw ni Cassandra. Ang mga salita nito. Ang mga pag-iyak nito sa gabi. Isang biglaang pangangailangan ang bumalot sa kanya. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang maintindihan ang lahat. Tumayo siya at naglakad papunta sa kanyang study. Lumuhod siya sa harap ng isang lumang aparador na puno ng mga lumang dokumento ng kumpanya. Sa pinakailalim, sa likod ng mga folder, may isang maliit na kahon. Ang kahon ng mga alaala ni Cassandra. Binuksan niya ito. Naroon ang mga lumang litrato, mga paboritong libro nito, at isang maliit na kumpol ng mga sulat. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi niya pa nabubuksan mula noong araw na iyon. Isang puting sobre. Nakasara pa. At sa harap, nakasulat ang pangalan niya gamit ang pamilyar na sulat kamay ni Cassandra. Para sa'yo, Rashid. Ang sobre ay tila may bigat ng 1,000 taon sa mga kamay ni Rashid. Ang sulat kamay ni Cassandra, ang pangalan niya na isinulat nito, ay pamilyar ngunit parang galing sa ibang buhay. Huminga siya ng malalim, ang lalamunan ay tuyong-tuyo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang maingat na pinupunit ang gilid ng sobre. Ang tunog ng napupunit na papel ay umalinggaw sa tahimik na silid, parang isang hudyat na may isang bagay na hindi na maibabalik pa. Inilabas niya ang nakatiklop na papel sa loob. Binuklat niya ito. Mahal kong Rashid. Ang mga salita ay nakasulat sa pamilyar at eleganteng penmanship ni Cassandra. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Ibig sabihin, natalo ako. Patawarin mo ako, mahal ko. Patawarin mo ako dahil hindi ako naging sapat na malakas para sa iyo, para sa mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo, higit pa sa buhay ko. Sana huwag niyo iyang kalimutan. Ang unang talata pa lang ay sapat na para mamasa ang mga mata ni Rashid. Ipinikit niya ang mga ito ng mariin, pilit na nilalabanan ang mga luhang nagbabanta. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. May isang halimaw sa loob ng isip ko, Rashid. Isang halimaw na bumubulong sa akin araw-araw na wala akong kwenta. Na isa akong pabigat. Na isa akong masamang ina para kina Leo at Migs. Sinubukan kong labanan. Alam ng Diyos kung gaano ko sinubukang labanan. Pero sa bawat araw, lumalakas siya at ako naman ay humihina. Nandyan ka, sinusubukan mong intindihin, pero alam kong hindi mo talaga naintindihan. Paano mo maiintindihan ang isang bagay na kahit ako, hindi ko maipaliwanag? At si Isabel lagi siyang nandyan. Sinusubukang tulungan ako. Nang mabasa ni Rashid ang pangalan ni Isabel, isang malamig na kaba ang kanyang naramdaman. Naaalala ko isang araw, sinabi niya sa akin, ate, baka kailangan mo lang magpahinga. Baka hindi para sa'yo ang pagiging ina. Alam kong nag-aalala lang siya. Pero ang mga salitang iyon bumaon sa puso ko na parang isang punyal. Sinabi niya na nababahala daw siya na baka masaktan ko ang mga bata nang hindi ko sinasadya. Na baka mas mabuti kung lumayo muna ako sa kanila. Ang mga salita niya na dapat sanang magpapagaan ng loob ko, ang mga iyon pa ang lalong bumaon sa akin pababa. Pinaniwala niya ako na ang kalungkutan ko ay isang sakit na nakakahawa. Na isa akong panganib sa sarili kong pamilya. Sinabi niya sa akin, huwag mong ipaalam kay Rashid, lalo lang siyang mag-aalala. Lalo lang siyang mapapagod. Kaya itinago ko sa'yo, mahal ko. Itinago ko ang lahat. Napahinto si Rashid. Ang papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Isang patak ng luha ang bumagsak dito,
ginawang isang maliit na mansa ang tinta. Ang hininga niya ay mabigat. Biglang nag-unahan sa kanyang isipan ang mga alaala. Ang mga pagkakataon na nakikita niyang nag-uusap sina Cassandra at Isabel sa isang sulok. Ang mga pagkakataon na umiiyak si Cassandra sa kwarto at sinasabi ni Isabel sa kanya, hayaan mo lang siya, Rashid. Nag-iinarte lang yan. Kailangan niya ng espasyo. Ang mga pagkakataon na pinapayuhan siya ni Isabel na mag-focus na lang sa trabaho, na ito na ang bahala sa atin niya. At siya, ang hangal, ay naniwala. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa, ang mga salita ngayon ay tila sumisigaw sa kanya. Ngayon ko lang naiintindihan. Ang pag-aalala niya ay hindi pag-aalala. Iyon ay lason.